Rosalie, ano ang dahilan? Bakit hindi raw makikipagkasundo si Representative Kiko Barzaga na inirereklamo ng mga kapwa kongresista? Ella, na huling dumating sa nakatakdang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ayon naman sa kongresista, bumuo na ng Subcommittee on Reconciliation ang House panel para pagkasunduin yung complainant at ang respondent. Pero ayon kay Congressman Barzaga, hindi siya makikipagkasundo sa mga nagrereklamo laban sa kanya. Naharap si Representative Barzaga sa ethics complaint dahil umano sa hindi nito akmang asal bilang kongresista. Pakinggan natin ang pahayag ng mambabatas. I prefer not to settle because I want to try to have a hearing and to try to make my defense there kasi mas maganda talaga if we can all air our grievances out and to talk about it. Gate pa nito, handa siyang harapin anuman ang sanksyon na ipataw sa kanya ng House of Representatives. I'm ready for anything. I fully intend, when it all started, when I fought against Romualdez, I was fully expecting to die, but kung sanctions lang naman, that's much better than dying. Yeah, suspension, removal, imprisonment, those are all possible, but that's fine. Si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, chairperson ng National Unity Party o NUP, hindi rin anya makikipagkasundo kay Congressman Barzaga na dati nitong kapartido. Mahigit 4 na po ang miyembro ng NUP sa Kamara. Karamihan sa kanila ang complainant sa ethics complaint laban kay Congressman Barzaga. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Ella, ngayong araw ang unang pagdinig ng House Ethics Committee kaugnay ng mga complaint na inihain sa House panel. Kabilang na nga yung reklamo laban kay Congressman Barzaga, gayon din kay House Deputy Speaker Ronnie Puno. Pero yung pagdinig na ito ay posibleng masundan na pagkatapos ng congressional break sa Nobyembre. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.